sang video recording. Checklist ta lang. Tapos na ta sa read. So very straightforward lang man eh. Ang overview taliwaton ta sa create baling iya nga process is form tapos marekta siya sa process.php sa process nga file tapos database. So ang brown naman diya sang ano sang ang natabo naman diya sa aton nga display. So from database ginarekta niya lang pagwa sa table. Wala na. So wala siya naglabay na sa process. So sa delete naman ano ni? Oh, sa delete naman ang brown tadi is may guide may ano ta may data tangara sa table. So dalon ta siya pakadto sa form. Tapos pakadto sa form, execute ta siya sa database. Execute. So amo na siya aside sa form gali may process pa di gali sorry. So pagtapos ang form, malabay na naman siya sa process, tapos database execute. So may changes na lang matabo sa database. Ang delete nga ni kag ang update is the same gid ni but mas simplified ang delete danay. So step by step ta danay. Balik ta sa table ta. So we have our table. Ari na siya. So ang need to di is form. Form para sa delete. So ari. So maubra ta sang temp ko ano tong liwat ang form nga template. So tantabi amo ning label amo ni ang ano amo ni ang aton nga form. So delete ano ni siya? Form delete. So ang importante di is kay ang matabo madugang ta sang actions nga ano sa table ta. So, th tapos butang tabi ang aton bing ang aton bing ang ano niya bi ang label niya to be sa header be actions. So mobra ta td. So mobra ta kasi sa dugang sa di sang th oh. Expected mo brata di td. So delete. So delete na may delete di. Aha. So we have our delete. So may nagdugang nga delete de nga button. So ibranda ni siya button, i-refer ta siya pakadto sa form tang ano, sa form tang sa form tang delete. So form delete form underscore delete dot php. So nakalink na siya. So once i-target na di siya ga rekta na di siya. Oh. So tantabi mo niya nga ano. So ang matabo is dapat i-ano tabi i-display ta tong data. So ang first label niya is email tapos ang iyang full name sa amo ning account. So kakson ta na lang ning third label hindi ta naman ni need ang ano ang pero sige pwede ta naman i-call na lang ni. So i-call ta siya. Pwede ta siya butangan date registered. Label lang ni sila. Those serve as guide lang ba lang at least aware si user nga ga navigate sa muna nga line nga si amo ni gali nga data ang gina-delete niya. So data be remove, delete now. Delete now. So check taliwat. Amo ni ang tsura niya. So diri mabutang magwa ang email. So since delete ang ginatakol tadi, hindi na relevant ang input. Pwede to siguro butang na lang ni i-call ta na lang by PHP later. So relevant na ning input ng mga data ho. So i-display ta na lang nga rekta ang data. So ang pamangkot di paano tadalon ang data from table which is already oh. So salain siya yung yung file dalon ta siya sa piyak. Ang way da ang obrahon ta is magamit kita sang ID, kuha tang ID.
So ang kayang ang pinaka madasig di nga unique nga data is ang ID. Pwede siya sa email, pwede ito magamit ang email, but mas dasig mag-process ang ID kay gamay lang nga karakter. So kung you're into performance ng imong system, mas dasig ang mga naka-integer nga data type. Hari varchar ni, varchar int. Hari naman dito ni makarely diri sa date registered kay possible nga dululungan may ara mga user nga dululungan gid sila ya register same gid ya pati seconds milliseconds same gid so hindi ta mag-suggest diri so ang pinakaano niya lang gid isang ID so in order to bring that ID sa next nga file so obranta di siya sang logic ko so obranta siya sang question mark ang aton href ma-declare ta di sang ID equals tapos equal ta ang ang raw data ID so same lang i-contain ta siya so wala siya na namo ni so kung i-refresh tang page check nyo ni sa dalo mo check nyo sa dali nga part kung makita nyo kung ma-zoom in nyo so hindi ko na ma-cope up ang dara basta diri sa punta nga part sa diri dumping nga part kada hover ko kada hover ko daw may ID nari siya sa sala diri siya kada dampe so diri siya dampe so diri siya dampe kada hover ko da sa table sa blue sa delete nga part hangga ilis di ang puntang details so parehas na yun na so 1 ginover ko siya sa first nga row so kung sa last 3 ang second 2 so ma-call na-deklaran ta na siya ID pwede ta na siya ibutungon i ipagwaon sa piyak nga file which is a form delete so in order to do that need to mag open PHP so brown ta is get kung gagamit kita form sa post gagamit kita post sa form since ang aton data is within sa link lang man kung ma-notice ta check ta di so 2 ari siya so 2 in order makuha ta ni siya kag magamit ta siya as data gamit ta sang get nga no so amo na ni siya binaton bi nga um, user ID so account ID ni siya account ID amo ni account so mabutan ta dibi ko no prompt ho nga do you want to delete account ID PHP so refresh ta siya so ara na may email so ikaw as developer aware kaya kung ikaw yung may access ka sa database anong account ang to nga ni which is ari siya si Jane Doe ang ika-second aware kaya kay ikaw may access sa database paano naman sa mga wala hindi siya enough ang hindi siya enough ang hindi enough nga amulan ni nga kontento na tas amo nila nga out nga nga setup so let's say ubrahan ta siya formal so ubrahan ta query para makuha ta na ang details same lang man kung paano ta ni magpa-display the data pwede ta ni magamit so pwede ta ni magamit so statement query butangan ta lang di where ID is equals to account ID so pwede ni so query so mobra ta sang MySQLi fetch array query tapos tabi mo ni ang row account data ni siya so account data brown to siya so account data para ma-access ta ang data sa email
So ibutang lang siya sang brackets tapos ang i-call ta di ang fields sa may ano, field sa database. So email, we have full name, and we have date registered. So may error kay wala since connected na naman siya liwat sa database na dito na ni-include di sa babaw ang con.php. So ari na may do you want to delete account ID to? So medyo ano pa gyapon din di pa line pero ari nang iban nga detail. Oh. So ari nang iban nga detail pwede ta na siya magamit. So pwede ta brown nga instead do you want to delete ano na nang gamiton tang full name mo. Do you want to delete tanga ta siya account ang full name sang muna nga ano. So ara siya nan. So do you want to delete Jane Doe Dawson's account? So pwede ta na ni remove para hindi na redundant. Kaya may ari declare ta na ding full name. So ara na. So pwede optional kung gusto niyo ni include ang date register do, gamiton niyo lang to gyapon ang mga format nga mas prefer niyo. So sample lang man ni siya. So dumuron ano lang niyang sa babaw nga niya is do label lang siya. So tanda siya outside na ni siya, hindi naman ni siya related sa form, ari hindi na related kay wala taman gin ano. Hindi naman ni related ang email. Ang importante di nga part sang form is ang ID gyapon. Kay halimbawa, pwede ta ni manipulate to. Instead 1 be. So 1 automatically ang data to sang 1 inislant ta diyo. So do you want to delete John Doe Bradley tapos 3 so muna. So ga-reflect naman na di automatically. So kung 4 wala na siya makita kay man ang 4 is wala ga-exist sa database. That's why may mga error message to. So ang matabo, ang importante di is ang input type nga hidden. Kaya ang importante lang magdaan isang ID. So ari ng ID tao. So PHP echo tapos ang name niya mo ni ang ano bi ang account ID or ang form ID since ari ta gapon sa form. So ang name naman sa button ta is kung kagina sa form create is create user. So ang ato naman dibi is delete user. So ang aton nga form action same lang kung anong form action ta sa ano diyo sa may sa isa to ka file mo man di gamiton ta. So process.php tapos post. So amo na ning ano ako man notice nyo amo lang gid ning importante di nga part sang ano optional na ning sa babaw pero mas okay nga present ni sila or at least ang isa ka do relevant nga data para aware man si user kung sino ipang delete niya nga account. So kamo di bala kung gusto niyo ni paano siya positioning niyo. So butang tabing name dire lang para do since amo to nagamit permi. So muna ako. So pwede na wala why nagamatter kung sino di una nga gin-call mo. So amo na yung ano sa form pa lang niya wala pa ta process. So sa guidelines ta rin ng form ta okay na ta sa table nadala ta ng data sa form. So sa process na ta. So sa process again we have to declare if iset na naman if iset post delete user.
So ang importante di is isa lang man to ang aton nga gingamit sa form delete ta. Isa lang man dio, ari lang man siya amo lang gid ni. So isa lang kabilog ID. So form ID nga lang niya. So mo ni siya being process ID na ni siya. Kubranta na siya sang ano, kubranta na siya sang statement nga para mag-remove data sa database. So ang iyang syntax da is delete from statement pala ni from table users where ID is equals to process ID. So dako gid ang role ni ID sa mga muning features or functions kay pati almost gid sa tanan-tanan ID ginada permi ang mga ang dako-dako nga responsibility kay once kabalo ka na sang ID niya pwede mo na ma-manipulate ang data niya na. So mo ni biyaton nga statement. So to officialize this need ta may SQLi query con tapos statement. So kung gusto mo butangan echo successfully deleted user. So amo lang ni siya kasimple ang delete. So from table ari yo. So ari siya diri yo, ari siyang data mo. Gindalata siya sa form. So using this get. So pagdalata sa get, ginobranta siya sang query para lang mapareveal ang mga supporting data niya. And then deklaranta siya gin-include ta siya which is amo lang gid ang importante dio ang sa form. Amo ning form. And then after that same logic sa process ginaboy niya pag click to sang delete now ginaboy niya sa process nga delete underscore user. So gin-store niya tong data sa form ID. And then um gin-obranta statement. After that gin-execute ang statement. And then gintagaan niya ta sang message nga successfully deleted user. So kung try ta siya, execute ta siya sa number 2 b. Sa number 2 ta siya execute. So malabay taliwat sa table. Close ko ni sa table ta. So delete ta si number 2 nga data. So delete now. Once I ma-delete ko ni, i-cross-check ta siya dapat remove naman ni siya sa database. So ari na nga ton nga successfully deleted user nga message nagana na. Then i-navigate taliwat sa table. Wala nang data. So nag-skip ta di ID number 2 wala na. Why na nag-exist subong. So check ta sa database, wala na gid na. Hindi na siya ma-retrieve once gin-delete niya. So that's why ako gining dako man yang gid. Halong ka mo diyo sa paggamit sa delete. Hindi ka mo mag pinagusto delete lang kung ano da. So to check liwat again aring ID. So delete again store ang ID. Liwat. Delete again store ang ID sa diri nga file. Sa diri nga line. Dalata sa A. Tapos nag-proceed ta sa form nga delete. So pagdala ta to, diri na siya din gin-store sa get na siya nga line. So pag after sang get nga line, gin-store ta siya sa account ID na. So diri na siya gali dapat to sa account ID.
So ang account ID nga na is ginagamit ta siya as reference para sa form ta. So diri siya kagina sa table. Tapos dala ta siya sa form. Ano ding form na nga part. Tapos pagdala ta siya sa dalata siya sa process. So kagina dito na siya ma install ta siya sa diri na nga part to, which is amo na ning process. So naging part siya sa process for deletion. So kung i-check ta liwat ang guidelines, naglabay ta sa table, ari siya, oh, table, ari kagina, ari sa. Next, naglabay siya sa form. So aring form, ari siya gin-declare siya di sa form. And then ang next is process. So after process, dali na siya. So amo na ning database. Ari nang sa MySQL query, gin-execute na siya. So that's all for the delete nga part. See you sa last nga part, which is hindi man last gali, ang last nga ano lang nga features ang CRUD, which is ang update.